daw ang girlfriend ni PRRD. Kita mo kung gaano kabastos ang babaeng ito na ipahiya itong kaibigan na sabi niya kaibigan niya na binitbit niya doon sa dahig para mag-tandem sila against kay Mama Hanilet. Yan ang katotohanan. Tapusin ko lang. The post widely interpreted as a dig critic of Balaba, particularly online personalities who have recently attacked her. I never attacked Girly. Kung nakakapalo kayo sa vlog, kasi gumagawa ng kwento si Tim Alpotera, never ko inattack si Girly. Wala po ako. Ang sabi ko nga, di ba, naalala nyo, kawawa naman dahil ipinahiya niya doon sa mga iro niya, doon sa dahig, sa harap ng mga iro niya. Okay. Among those echoed Sebastian's sentiment was Duterte supporter. May nag-post daw na Duterte supporter who posted a similar video with the caption, "Buti pa si Girly Balaba, friends ni VPSD, ni VPSD. Ang iba dyan nga." Okay? So ngayon, ang sabi dito, the show of support for Balaba comes as vlogger Claire Contreras, known online as Maharlika, continues her online tirades against the councilor. Fake news kayo, politiko. Fake news. So ang nagbigay nito ay si Alpot. Si Alpotera ang nagbigay ng ito. Never kong inatake si Miss Girly. Naawa nga ako sa kanya. Ipinagtanggol ko nga siya dun sa harap ng mga iro nung sinabi ni Alpotera na Ma'am Marlica, si Girly girlfriend ni PRRD. Kaya nga iniba ko yung kwento nandun. Ulitin ko dahil pinangalanan ko naman. Nakaupo si Robin Padilla doon. Sabi ko, Sen, yung mga ex mo na lang pag-usapan natin. Dahil ayoko mapahiya si Girly. Okay? Ayoko mapahiya. Yan ang totoo. So, itong mga balita na to, si Alpoterang duwag na bigatla ang nag-feed nito. So, syempre, yung mga team niya, talagang wala tayong magagawa dyan. Pinakikinabangan niya, so pinakikinabangan siya, kailangan nilang mag-reciprocate. Okay? Hindi kailangan nilang mag-reciprocate sa kanilang Alpotera. Dahil nag-admit naman sila na sila ay Team Alpotera. For the record, kahit balikan niyo yung video ko, hindi ko inatake si Miss Girly Balaba. Wala nga akong idea kung sino siya until nga na pinakilala ni Tony Alpotera. Now, balik tayo sa real issue. Okay? Natatandaan ninyo nung March 11, nung kinidnap, okay? Nung kinidnap ang Pangulong Duterte. Okay? Mula sa Hong Kong, nag-travel ang Pangulong Duterte sa aeroplano. Palang nag-witness nyo lahat yun. Okay? Bago ako magsalita, nag-verify muna tayo ng information. So may tinanong tayong tao, ano ba talaga ang nangyari, personal knowledge nila ito, ano ba talaga yung nangyari doon sa airport? Kasi wala tayo doon hindi natin alam yung mga behind the scenes. Ano po ba talaga ang nangyari? So ang nangyari, mula doon sa airport, dyan sa Pilipinas, pagtungtong ng Pangulong Duterte, ay binitbit na ng mga demonyong Marcos Bangag police officers sa pamumuno nila Torre, ang Pangulong Duterte at sa likod idinala at binyahin na nila doon sa parang minibus para dalhin ang Pangulong Duterte sa Villamor Air Base. For the record, mga kababayan, ayon sa ating informante na nandoon sa minibus, kasi binerify ko, nandoon ba si Alpotera sa loob ng minibus o yung service, yung bus na sinakyan mula airport, mula Ninoy Aquino International Airport na papunta sa Villamor Air Base. Ayon sa ating informanteng lalaki, wala ma'am. Kami lang ang pamilya ni PRRD, si Kitty, si Ma'am Hanilet. Sabi ko, sigurado ka ba? Sigurado ka bang wala si Alpotera doon? Wala po. Kami lang, sila ES, ni Pangulo Duterte, yung si Romeo ba yun? Yung nakita ninyo doon sa Villamor Air Base. Okay. Fine. Kasi ayoko magsalita nang manghuhula tayo. Kaya kailangan natin extract yung mga information. Okay, fine. Okay. So, nung dumating po kayo, sabi ko, sir, nung dumating po kayo, sir, doon sa, kasi ang dami na nagbibigay sa atin ng information ito kasi mga behind the scene, hindi yung nalalaman. Sabi ko, sir, nung bumating kayo doon sa Villamor Air Base, nakita namin si Mama Hanilet. Nakita niyo yung video. Si Kitty, di ba? Doon si
Delgra, andun yung mga abogado, andun doon si ES. Di ba, nag-ginagang up na si Pangulong Duterte, ginagang up si Hanilet, ginagang up si Kitty. Nakita nyo yun, hindi ko na kailangan magpaliwanag. Okay? Sabi ko, sir, nandoon ba si Alpotera? Wala po nga. Okay? Ang nandoon lang, nurse. Kasi kung nandoon si Alpotera, definitely nakita natin doon sa holding area. Now, okay? Kaya kailangan yung tulungan talaga ako dito, mga palangga. Okay? Maganda ito. Mahaba-haba ito. Now, yung kausap ko na nagbigay sa akin ng information about this, okay, kanina, dapat kaya pa tayo mag-vlog, nagising ako, may senior ako dyan. Sabi ko, sir, kailangan ko intindihin para may paliwanag natin sa mga kababayan. Baka mamaya, magsasalita ako dito, tapos mali pala. Hindi, ma'am. Wala talaga si Alpotera sa loob. Okay, fine. Nakita nyo ba si Alpotera dun sa holding area? Wala. Diba? So ngayon, ang nangyari pala mga kababayan, nakita nyo nung nagkakaroon na ng commotion doon, ginagang up nila si PRRD, dumating ang mga abogado ni, kung mapapatatandaan ninyo, di ba, naghahabol ng mga documents para sa, sa Supreme Court, pumunta si Inday Sara. Ito ang tanong ko sa inyo. Naalala nyo, si Inday Sara na abogado ni PRRD, anak pa ni PRRD yan, Vice President, second to the highest, di ba? Leader ng bansa, Vice President. Hindi siya nakapasok. Okay? Hindi siya nakapasok doon sa Villamor Herbes. Pero bakit? Ito yung tanong, okay, ng informante natin. Bakit itong si Alpotera nakapasok doon sa Villamor Herbes at nag-abot ng rosaryo? Nakita ninyo? Ngayon, bakit si Alpotera, ang sabi niya kasi protocol eclabush, di ba? Ganon. Ganitong mga dramatization. Pero wala siya dun sa loob ng bus, hindi siya kasama. Ayon sa ating informante, wala din siya dun sa loob ng holding area. So yan ngayon ang tatanong natin, kung si Vice President Inday Sara na anak hindi pinapasok ng mga buwaka ng ina, katulad ni Torre, okay? Pagdugdugdugdungin niyo yung dance. Bakit si Alpotera nakapasok doon na isang yaya? Yun ang ano niya eh. Yun ang role niya doon, yaya. Wala man niyang alam, boba yan, nakausap ko. Yung mga pinopost niya is either AI o may nagsusulat sa kanya. So hindi siya matalino. Boba, walang personality, daway na magsalita. Baka kipay lang ang puhunan. Okay? Now what? Ang question, paano nangyari? Ang question niyo ngayon, sino anong pangalan nun? Sa grupo ni Torre. Sino sa grupo ni Torre ang nagpapasok kay Alpotera para mag-abot-abot ng rosaryo? Yan ang malaking tanong. Yan, hindi ko yan masasagot. Kayo ang magsasagot niyan. Bakit si Inday Sara ngayon? Okay? Si Inday Sara, nung March 11, hindi pinapasok. Meron yung sinabi dito, sabi ni Torre. Balikan natin yung mga event. Okay. Ang sabi nga dito, hindi yan. Okay, Torre. Okay, Inday Sara. Ano na ba yun? Okay. Inday Sara. Okay, dito ba? Dahil lang, hanapin ko lang yung yung article, naka-ready na yung kanina. Here we go. Dumating si Vice President Sara Duterte sa Gate 1 ng Villamor Air Base. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. PNP ang in charge at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. Kausap namin yung... Nakita niyo sabi ni Day, ang PNP ang nagde-decide kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. Hindi pwede papasukin. Ang aming ICC lawyer and sinabi niya, this has never happened before. At sinabi niya na it's craziness. Okay, balikan nyo na lang yung issue na yan. Yun lang yung tanong ko sa inyo. Sino, kung hindi kasama
si Alpotera from the airport kasi ang kasama ni Pangulong Duterte, pamilya niya lang. Sino yung pamilya? Si Hanilet, si Kitty, at yung mga abogado. Ngayon, ang pinapalabas ngayon ng grupo ni Alpotera, single daw si PRRD. Huwag muna tayong tumalon doon sa single. Okay? Huwag muna tayong sulat ko lang para hindi ko makalimutan. Kasi you have to use your mind here, darling. Ngayon, ang tanong natin, sino ang nagpapasok kay Alpotera? Bakit si Inday Sara hindi pinapasok ni Torre at ng mga pulis nagigil kay Pangulong Duterte na dalhin sa daig? Hindi na nakita si Alpotera kung siya ay yaya o protocol eklabush doon sa holding area. Bakit wala siya doon? Bakit ang nakikipaglaban si Hanilet at si Kitty? Bakit wala siya doon? Kasi wala naman siya talaga doon. Yan ang totoong kwento. Wala siya doon, hindi siya kasama sa bus, at hindi rin siya kasama sa holding area. Ang missing piece na naman ngayon sa ating Alpotera teleseries, sino ang kasabwat ni Alpotera sa Bangag Administration? Bakit ganun lang siya kadali na makapasok, mga kababayan, sa Villamor Air Base? Alam nyo, I'll tell you something. Nag-ano kami niyan, nagla-live kami nila Harry Roque, di ba, nagla-live tayo dyan. Ang sinasabi ko pa nga doon, na behind the scenes, sabi ko, pwede ba, sa group chat, sa dami ng group chat, sabi ko, pwede ba humiga kayo sa runway? Di ba, humiga kayo, higaan ninyo para hindi makapasok. I think yung grupo nila Alpotera, sinabihan ko yan not ni Alpotera, yung mga nagtatanggol sa kanila. Okay? Sabi ko doon sa group, pwede ba, sabi ko, sis, sabi ko ng ganun, harangan nyo yung runway, humiga kayo lahat dyan. Diba? Para hindi makuha si Pangulong Duterte. Ang sagot niya sa akin ay, ma'am, hindi kami pwede makapasok doon. Which is understandable yun. Naintindihan naman natin. Kaya nga sabi ko, bakit nakapasok si Alpotera? Sino ngayon ang may hawak kay Alpotera? Dahil ngayon, pinagtatanggol siya ng mga manga-aligned, Marcos-aligned, or double agent na mga kakampi niya. Kasi nga, ang nagsimula, alam mo, sabi nga nila, lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay may dahilan. So nakita natin doon sa dahig nag-umpisa, yung utos ni Alpotera na hindi ka pwede magsalita sa mga Marcos, hindi ka pwede magbangag-bangag doon sa event na yon dahil nandoon si Amy Marcos. Alam, sinabi ko naman sa inyo, di ba, na, okay, kaya sinabi ko naman sa kanila na, alam nyo, mga palangga, itong mga double agent na tinatawag natin, dito kayo matakot. Kasi hanggat pinagtatanggol nila si Amy Marcos na hindi niya kayang kantiin ang kanyang kapatid, doon kayo magdududa. Magaling po mag-alaga si Amy Marcos. Kinuwento ko na sa inyo niya. Kinuwento ko na yan, lalo na kung ikaw ay dugyot at kailangan mo ng pera katulad ng tagapagtanggol niya, talaga namang mag-e-enjoy ka sa perks na binibigay ni Amy Marcos. So kung mahal nyo ang Pangulong Duterte, kung totoong naniniwala kayo kay Duterte at sa pamilyang Duterte, gamitan nyo ng utak ninyo dahil si Alpotera ang punot dulo ng kwentong ito. Alam mo, marami pa nung unang dating ko, kasi teleseries nga ito, di ba? Nung unang dating ko, may mga nakausap ako. Actually, hindi doon. Mga sa phone at, mga personality. The personality. Na ang unang tanong, bakit nandito yan? Okay? Ang sabi, ganun daw. Ni PRRD, di ba? Nagmamahal kay PRRD, chucho. Ako na naman akong pakialam kahit sino ang magsuporta kay Pangulong Duterte. Kasi the more na may magsuporta kay Pangulong Duterte, the more na mas masaya. Pero kailangan nyo tignan yung motibo. Okay? So, dun sa pag-uusap na yon, yung konektado na negosyante, okay? Yung konektado na negosyante na part owner ba siya? Doon yung part owner ba or may share ba siya doon sa eroplano? Sa charter na nagdala kay Pangulong Duterte. May lumabas na yun na issue na itong si Alpotera ay tao siya ng negosyanteng ito at
Pinoprovidean siya financially para mag-spy o mag-report kung ano ang nangyayari sa dahig. Kaya naman, ganun na lang. Kaya sabi ko, ganun na lang ka-eager itong si Alpotera na pumasok sa loob sa ICC para makita ang Pangulong Duterte, di ba? Inilalaban niya dahil pinagkakalat niya, di ba, na siya ang mahal ni Pangulong Duterte. Sinisiraan nila ngayon, sinasabihan nila na ang request daw ni PRRD na wag i-drag yung personal life niya. Pero ang binabalitad nila, ako daw ang nagdadrag ng personal life ni Pangulong Duterte. Sinungaling po yan. Dahil si Alpotera ang nagdadrag ng personal life ni Pangulong Duterte, ang mga private pictures ni Pangulong Duterte ay inilalako ni Alpotera para siya pagpaniwalaan ng mga tao, ng mga politiko o yung mga tao sa daig na sila ay ganon ni Pangulong Duterte. Yan ang katotohanan, mga palangga. So ngayon, doon sa conversation na yun, nung unang punta ko, bago pa si Mangga pumasok, bago pa si Mangga nagpadala ng lechon, bago pa nagkaroon sila ng budget doon sa Hague na 30,000 euros, merong isang negosyante na tinulungan din ni Pangulong Duterte na may hawak sa liig. Hawak sa liig si Alpotera. Kaya delikado yung babae niya. Okay? Delikado yung babae yan. Alright? Ano sabi dito? Ano sabi ni Palangga? Aha. Kababayan. Oh, yes, kababayan. Nasaan si Mangga nung kinidnap si PRRD? Sabi ni Maisog Vancouver. Hello Palangga, how are you? Sandra, ayun na nga, isa yan sa mga katanungan. So, mga kababayan, yun yung tututukan ninyo. Si Alpotera ay maraming kinakausap na politiko. Sabi ko nga sa inyo, nung nagkaaway-away sa dahig, ay gusto niyang kausapin ako ng mga politikong tinawagan niya at pinapadelete niya yung mga videos. Yung mga videos ko, pinapadelete niya yung tungkol doon sa away-away na yun. Ganon si Alpotera kumapit sa mga politiko. Yung iba kasi namang politiko, naintindihan naman natin na nagkakaroon din sila ng access through Alpotera. Okay? So ngayon, ang titignan ninyo, ano ang misyon ni Alpotera? Bakit kailangan niya siraan ang common law wife ni Pangulong Duterte? Bakit yung kanilang team Alpotera sinasabi, ginagago kayo, yung utak nyo, ginagago na single daw si PRRD? Para ma-justify nila yung kaputahan. Okay? Yung kajotahan ni Alpotera na anong iniepal-epal ni Anelet, hindi naman sila kasal, ganyan-ganyan. May ganyan sila, di ba? May ganyan silang narrative. Single si PRRD. Kita niyo yung pagkabugo ng mga ito to justify their Alpotera. Hindi siya nurse. Just score, hindi siya nurse. Okay? Alpot siya. Yun ang sabi ni Palangga. Okay? Hindi siya nurse, ha? Ngayon, mga kababayan, yan ngayon ang titignan ninyo. Bakit sinasabi nila ng grupo niya na single naman si PRRD? Tama ba ako? Single daw si PRRD. So, to justify na ito si Alpotera ay gustong-gusto o mahal naman. Yun kasi yung narrative niya doon, kahit sa dahig, yun yung pakalat niya. Kahit sino na nga lang yung tao, kukunin niya yung iPad niya, kukunin niya yung laptop niya, o ito ma'am, si PRRD, ganito, ganyan, gano'n. Okay? So, ano ngayon ang gagawin natin? Sinisira nila, di ba? Ako ang titirahin nila kunyari, pero sinisira nila si Miss Anelet. May anak si Anelet at siya ang kinikilalang partner ni Pangulong Duterte. Kinikilala siya ng pamilya ni Pangulong Duterte, hindi si Alpotera, na isinisiksik ang kanyang sarili. Kaya kung mahal niyo yung Pangulong Duterte, tignan ninyo kung sino talaga ang sumusuporta sa kanya. Hindi si Alpotera. Si Alpotera, walang pera. Pinupunduhan, di ba, para maghasik ng lagim. Right? Now, sinasabi ng grupo ni Alpotera, even before, behind the scene,
Anong mga pinagsasabi nila kay Anilet? Hindi ko na lang sasabihin. Dahil sila, ang grupo nila, gusto nilang gibain itong nanay ni Kiki Duterte. Dahil may nagkukumpas kay Alpotera at sa grupo ng mga double agents. Ngayon, tinitwist nila ang narrative na ako ay inaatake ko yung girlie pero hindi totoo. Kasi para mabaling o ma-divert yung issue dito kay Alpotera at sa grupo nila. Dahil nakikinabang sila ay Mangga. Sabi ko sa inyo, dumating lang si Mangga ay nagka-leche-leche na. Sabi ka na Rachel, sino nagpa-fan sa kanya? Sino ang nagpa-fan sa kanya? This is not about issue ng mga girlfriend ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga, alam nyo na. Sino ngayon? Ano ngayon ang purpose? Kasi akala ni Alpotera effective sila ngayon. Okay? Akala nila effective sila ngayon sa ginagawa nilang pag-divide and conquer. Kaya nga, balikan nyo, sino ang kasabwat ni Alpotera sa CIDG? Okay? Sino ang kasabwat niya? Sino ang nagpapasok sa kanya doon sa Villamor Air Base? Ano daw? Bad shot kasi si Amy kay Madam Hanilet. Oo nga. Di ba galit-galit? Kahit naman si Basti, galit-galit dyan palangga eh. Kung totoong mahal niya si PRD, bakit kailangan na ipakita sa laptop sa mga tao personal ni PRD? Gusto niyo itodo ko na. Itodo na natin ang bonggang-bongga. Alam niyo, siguro ganito na lang. Kawawa si Pangulong Duterte. Alam mo kung bakit? Itong si Alpotera na ang trabaho niya ay magyaya dapat kay Pangulong Duterte. Magyaya kasi alam ng tao, alam ninyo na si Pangulong Duterte ay kailangan na ng assistance. Hi, Yumi Santiago. Bigyan ko na lang kayo ng hint. Alam mo, ikaw, Alpotera, may kalalagyan ka. And I hope. Alright, tignan natin. I think kailangan malaman ng taong bayan kung gaano kapastos ng babaeng ito. Okay. Adik. Yeah, tama. Tama yun. Yeah, sabi na kasama daw si Alpot sa Hong Kong. Alam ko kasama si Alpot sa Hong Kong. Nakita ko, pero hindi siya kasama dun sa minibus papunta sa Villamor. Okay? Gumagawa ng chika. Ngayon, eto. Alam niyo kung bakit ako galit na galit? May witness ako dito. Suspense, ano? Itodo ko na daw. Ito alam kung tama ba kung tama ba. Okay. Ikaw, Alpotera, okay? Nilalako mo ang private, okay? Ang private ni Pangulong Duterte. Bastos ka. Walang matinong babae. Walang matinong kung girlfriend man, asawa man, o tao. Walang matino na ilalako ang private ni Pangulong Duterte. Yan po ang ginagawa ni Alpotera. Tarantada ka. Sa totoo, alam na ng pamilyang Duterte ang ginagawa mo o ang ginawa mo. Para matapos na ang kahababuyan mo. Yes, censored. Censored. Kailangan ko lang ayusin yung word ko.
Inilalako ni Alpotera ang censored, ang private na buhay o di buhay ni Pangulong Duterte. Kaya po ako galit na galit sa babaeng niyang Alpotera na yan. Hayop yan. Pinakita niya sa kanyang mga gadget, sa kanyang mga laptop, ganyan niya babuyin ang Pangulong Duterte. Now ngayon, sino? Tama ba kung kayo ay Duterte supporter? Walang kalaban-laban ang Pangulong Duterte. Iba-ibang setup, mayroong sa CR, may sa kama, may kung ano-ano. Iyaya ka nga, di ba? Dahil ang Pangulong Duterte, matanda na. Matanda na po yung Pangulong Duterte. Nakita naman siguro, ina-assist na, 80 years old eh. Yan ang punot dulo kung bakit kumulo ang dugo ko sa hinayupak na to. Sino siya? Sino ang nag-utos sa kanya? Nilalako niya, binenta ba niya, pinagkaperahan niya? Former president to, hindi lang to boyfriend mo next door. Yes, kawawa si Pangulong Duterte at pinapalabas ngayon ng Team Alpotera na they're okay with the Duterte. Hindi kayo aawayin ni Inday. Walang ganon. So yung mga private moments ni Pangulong Duterte po na yun ay para sa private yun eh. In-invade ni Alpotera, meron sa CR, meron sa kung saan-saan na ipinakita sa amin. Ganyan kababoy ang babaeng ito na nagpapanggap na siya ay mahal ng pamilyang Duterte. Pinipicturan niya ang mga bagay na hindi dapat picturan. Ipinagkakalat niya sa kanyang mga amiga, pinapakita niya, may witness ako dyan. Nabanggit ko na rin ang pangalan, di ba Grace? Sabihin mo kung nagsisinungaling ko dahil hindi lang ikaw ang witness ko. May kasama ako, nasa table tayo. Ganyan kababoy ang babaeng ito. Dapat nga kasuhan yung hayop na to eh. Sino ang nag-uutos sa babaeng yan para guluhin ang buhay ng mga Duterte? Hindi yan totoo. Di ba? Hindi yan to. Yes, mga palangga. Privacy yan. Hindi mo dapat ilalako ang mga private moments ni Pangulong. Elderly abuse, tama, sabi ni Cat Lover Lady. Elderly abuse yan. Ganon po kahayop yung babaeng yan. Ang pagpapanggap niya na siya ay nandiyan dyan. Ang sabi na andyan pa, 2016 daw, andyan siya kay Pangulong Duterte. Maraming ganyan, 2016, ganyan-ganyan. Pero may ulterior motives, may vested interest. Ano ang vested interest ni Alpotera para i-capture ang mga private moments ni Pangulong Duterte at ilalako niya? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Meron pa nga siyang ganyan, ipinakita na yun, nandun yung tapo ni Pangulong Duterte. Oh ma'am, sabi niya yun, nandiyan yung, masusok, masusok ka sa kababuyan ni Alpotera. Invasion of privacy, yes. And I hope may kalalagyan tong babaeng ito. Ayop talaga yan. Unang-una, sabi ko nga, balikan nyo na lang yung, yung mga pangyayari. Sino ang kasabwat niya sa Bangag Administration, sa mga police? Syempre, may mga kakilala yan, di ba? Bakit siya nakapasok kumpara kay Inday Sara Duterte? Nakapasok pa siya doon. Imagine mo yung mga anak, di ba? Hindi pinapasok, siya nandoon. Nung the moment na pagsakay ni Pangulong Duterte, may FB, may asawa, may anak. Yun nga eh. Yun nga, may asawa at anak siya. Yung sisiksik niya yung sarili niya. Oo. Nandito yung mga alagad ni Alpotera. Greetings from Belgium, Maria Fernandez. Thank you. Ano daw? Sige, magbasa tayo ng comment. Pwede sa kasuhan sa ginagawa niya. Oo. Pinakita niya doon sa lahat. Yung mga iro niya doon,
Yung mga irok niya doon, pinapakita niya. Alam mo, nakakaawa yung Pangulong Duterte. Imagine mo, former president. Kababuyan talaga. As in, wala pong matinong babae, asawa, kapit, o kung ano pa man ang girlfriend, ano pa man ang tawag mo doon. Na ilalako mo ang private moments o private ng iyong partner o ng iyong palangga, dating presidente to. Ngayon tinitwist nila yung kwento. Yung Team Alpotera na nakikinabang, ayan, baste. Baka hindi mo pa alam. Si Bastian Duterte may nag-comment doon, tinag si Baste. Pinibalam na nila. Ay, may misaryo tayo na pinaalam ko. Yan po yung katotohanan sa mga Davao. Binaboy po ni Alpotera ang inyong mahal na mayor. Binaboy po niya, yan o, bigayin nyo yan si Grace. Nando doon eh. Grace, alam mo, hindi ako nagsisinungaling. Hindi lang ikaw ang tao doon. Diba? Nung pinakita sa amin yun, na-shock ako ng bonggang-bongga. Hindi nakita ni Spokes Harry kasi wala siya. Sinabi ko kay Spokes. Ano sabi ni Spokes? Ano ka? Well, ayoko na sabihin ko ano sinabi ni Spokes. Ano ka, may salti? Nagpapapansin? Pinakitaan mo ba yon? Yun lang ang sa akin. Oh. Okay. Aba, daming mga ano ni Alpotera. Okay, gur-gur kayo ngayon. Gur-gur ang mga kamandag ni Alpotera. Baka po malaking halaga binayad kay Alpotera. Hindi ko nga alam. Kasi imagine nyo, 30,000 euros. Meron 30,000 euros na kumalat doon na binibigay sa kanilang mga iro. Then, nung unang dating ko nga, sabi ko sa inyo, may nakarating na information sa akin na talagang pinapunta siya doon ng businessman na ito. Kilala ito. Businessman na ito para mag-spy, para magsumbong kung ano yung mga nangyayari. Buti na lang hindi siya nakapasok doon sa ICC until now. Yun. So ngayon, ayaw niyang tumigil. So siguro, hindi ko alam kung ano nangyari doon. Tuloy pa ba ang pagbigay sa kanya, kumapit na ang bruha dito sa bangag. Okay? Sa bangag. Ay, may bangag. Sabi ni Palangga. Ang sabi niya, gusto talaga i-blackmail. Yun nga din ang sinabi ko. Iba-blackmail niya ba ang Pangulong Duterte? You have to do something, ha? Yung mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, you have to do something. Alarming po yan. Nilalako ni Alpotera ang mga private, name it. You know, you can imagine kung ano ibig sabihin. Private moments ni Pangulong Duterte. Yan, kababuyan. Nilalako talaga niya. Grabe po yung babae niya. Yes, Marizel, thank you so much. Sabi ng iba, sabi kasi ng iba ganito, nag-aaway-away kayo. Mga natutuwa daw yung mga tao, yung mga bangag, no. Dapat lalo kayong matuwa dahil na-expose ito. Yan po si Alpotera. Okay? Kahit na may nakitang may picture, ako, may mga picture din ako, hindi ibig sabihin ay BFF o meron akong connection sa taong ka-picture ko. Si Alpotera, wala na po yung access sa mga Duterte. Visual na lang yan. Photo op na lang yung mga pinapakita niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung nasa tent ako, nasa loob, katabi ko si mami ni Inday Sara at marami mga politiko, mga bisita, bigla yung pumasok si Alpotera, hila-hila niya si Girlie para magpa-photo op kay Inday. Sabi nga nun, BP pa, ano po, para siyang asong iro na nagkaganyan-ganyan. Walang access yan, believe me. Yes, nung si Pangulong Duterte, meron siyang access noon. Pero ngayon, sabi ko nga sa inyo, after March 11, tapos na ang kanyang mga kaledyan. Kaya nga dapat yan ang alamin ninyo, ano ang nangyari bago na-kidnap ang Pangulong Duterte? Sino ang nagbibigay ng feed sa mga bangag? Okay? Mga bangag na administrasyon. Para malaman nila yung mga galawan, whereabouts ni Pangulong Duterte. Protect the private life of PRRD.
Yes, tama ka dyan. Dapat talaga protektahan ang private, binaboy niya na eh. Meron na nga, RPM. Ay, sabi niya, it seems there's a spy. Ayun na nga, sino pa ba ang spy na yan? Imagine niyo, sabi ko nga, meron bang matinong babae? May matino bang babae? Kayo ba I don't know sa iba, former president, lahat ng mga moves ng Pangulong Duterte, private, pipicturean at ipapakita dun sa mga iro niya sa daig para masabi lang na close sila. At ang ginagawa niya, na si Mama Hanilet daw ay ganito, ganyan. So, tawag dito. Kaya nga, sino ang businessman na ito? Bakit agad-agad pumunta si Alpotera doon? Saan galing ang 30,000 euro? Yun yung mga tanong natin. Sino ang nagsusupply sa kanya? Sino ang nagpo-provide sa kanya? Sino ang nagpa-fund sa kanya? Ay sabi nila, Marlica, magiging ka ng resibo ng 30K. Gago ba kayo? Do you think pag binigyan siya ng 30K, tatawagan niya ako, "Hi, Miss Marlica, bibigyan ako ng 30K ni Di ba? Bigyan ako ng 30K euro ni pwede ba mag-witness ka dito, picturean mo, ganyan-ganyan? Tangan nyo naman. Di ba? Yun ay nakuha nating information. Okay? Doon sa The Hague. Oh, wow. I love this. Gorgor. 100-day ni PRRD ngayon sa detention. Julian's World. Ayun na nga. 100 days ni Pangulong Duterte. Nagpakalat ng kasinungalingan ang Team Mangga. Ayan, magulat na lang kayo, something like that. Na parang si Aimee ang bringer of hope para kay Pangulong Duterte. Dadalhin niya na pauwi, palalayain niya na si Pangulong Duterte. Nakita ninyo kung paano i-twist yung mind ninyo ng mga double agent, right, Yumi? Paano nila i-twist? Okay? Na kumakampi sila kay Aimee dahil porket si Inday at saka si Aimee ay ganun pa. Kaya ako, sabi ko, hayaan natin kung anong diskarte ni Inday. Pero yung pagtatanggol nila si Mangga, di ba? Na ito ay bringer of hope and change kay Pangulong Duterte, pakakawalan ni si Pangulong Duterte. Good luck. I am not being negative. And I'm praying na sana talaga makauwi o magkaroon ng interim release ang Pangulong Duterte. Sana talaga dumating yung point na yan na makalabas siya. Pero, based nga sa pronouncement ng kanyang mga anak, katulad kay Kulong na pumayat siya, 100 days na siya. Ang target natin, sino ang nagpakulong, ang nagpakidnap kay Pangulong Duterte? Ang mga Marcos bangag, kaya nilang magbayad, magmanipula ng mga tao para bumaliktad sa kanila, para magbigay ng information, gamit ang pera ng bayan, at pwedeng si Alpotera ang isa sa babaliktad or magbibigay ng information. Kasi wala ngang pera. Diba? Hindi naman siya may-ari ng negosyo. Nagsisiksik nga sa isang maliit na apartment. Dahil kung ako ay kahit hindi ako bilyonaryo, kahit milyonaryo, hindi ako magsisiksik doon. So magtatanong kayo ngayon. You have to help me. Paano nakapasok balikan niyo yung first ng vlog. Paano nakapasok si Alpotera doon sa Villamor Air Base? Sino? Si Torre ba ang kanyang kachika doon? Sino si Fajardo ba? Sino ang contact niya? Bakit siya nakapasok pero ang Inday Sara, grabe ang pagpigil sa kanya na hindi siya makapasok. Yun lang ako. Binibigay ko sa inyo. Bahala kayo. Kung mag-analyze kayo, maniwala kayo, hindi. But that's the reality ng istorya. Okay lang. May contact sa mga bangag, sabi ni Tamsi. Protect Tatay Digong, expose, yes. Alam nyo, grabe talaga yung pambababoy niya kay Pangulong Duterte. Kayo ba okay lang sa inyo yan? Kayo mga supporter ni Pangulong Duterte? Or kayo yung mga supporter ng mga bangag?
supporter ng mga mangga pala. Okay lang yun? Ang former president, babuyin yung pagkatao niya. Buong katawan. Presidente yun. Malaki ang nagawa sa bansa natin. Kayo, desisyon nyo yun. Ako, sinasabi ko lang sa inyo ang katotohanan na na-witness ng dalawang mata ko, na-witness ng mga nandoon. Wala kayo dun eh. Sabi ni Commander Aguila, ay Commander Aguila, mag-usap tayo, medyo busy pa ako. At saka si Nelson, mag-usap tayo, kaso lang busy pa talaga ako. O buti pa daw sino yun? Si Ma'am Erlisa, nasa Hilton, nakatira ba, sosyal. I know, right? Ano daw? Ay, yung single. Okay, topic na ba natin yung single? Okay, yung single, si Pangulong Duterte. Yun kasi yung kanilang justification. Para ma-justify nila na okay lang isiksik ni Alpotera yung kipay niya. Kasi single daw si Pangulong Duterte. Nakita niyo yung narrative nila. Single si PRRD. Para mga tanga, no? Talaga mga tanga itong mga nagdudunong-dunungang mga tanga. Okay? So, okay lang, di ba? Babuyin nila si Anilet indirectly at sasabihin nilang single naman para ma-justify nila yung pagiging hayop ni Alpotera. Ganun po siya. Sa pamilya niya, nakita niyo yung kababuyan, may mga anak to di ba? May asawa pa yan. Alam ko may asawa siya. Binaboy niya si Pangulong Duterte. Inilalako niya yung mga private pictures ni Pangulong Duterte. Private pictures, private parts. Part lang pala. Kasi isa lang yun. Diba? Ay, hindi. Sige, parts na lang. Nasa inyo yan. Duterte pa rin, princess, nasa inyo yan. Hindi ko kailangan, hindi ako magmamakaawa sa inyo na maniwala kayo sa akin. Hindi ako nakarating sa fight na to para kalabanin ang mga bangag na sumisira sa atin lahat. Kay Pangulong Duterte sa bayan. Para lang magmakaawa sa inyo na maniwala. It's your decision. Question ko, sa mga Team Alpotera, wala kayo, hindi nyo kasi alam. Okay lang ba na ilako ni Alpotera ang private part ni Pangulong Duterte? Kung okay sa inyo, di wala akong magagawa dyan. Mga private moments ni Pangulong Duterte na nananahimik, nakahiga, yan po ang ginagawa ni Alpotera para mapaniwalaan siya ng mga tao sa dahig na close sila. Diba? Isa to sa picture na pinakita ko na to. Kinat niya lang yung mukha niya dito eh. Tignan natin to. Pakita nga natin ulit. Palitan natin siya. Palitan ko na nga yung pangalan niya dito ng Alpotera. Kasi yung pangalan niya dito is letter J. Nakalagay lang kasi letter J. So palitan natin ng Alpotera para bongga. Hindi bagay sa kanya yung pangalan niya. Okay? Okay, tingnan natin. Buti hindi pa siya nagbubura. Ayan. Screenshot na natin ito lahat actually. Okay. Wait a minute. Alright. Ayan. Dami niyang picture. Dan. Pakita ko lang sa inyo ha. Pakita ko lang yung pangalan niya ha. Ito pangalan niya. Okay. Nickname. Alpotera. Okay, si Alpotera. Ayan na. Binago ko na yung pangalan niya. Ito siya, oh. Ayan na, may message siya. Ayan, oh, Alpotera. Now, ito yung message niya. Wait a minute. Di ba pinakita ko na sa inyo? Ito, oh, PRRD, oh. Dapat nga, temo, pinakita ko na yata yung mukha ni PRRD sa inyo. Pero, just to prove a point. Kasi sinasabi niyo, resibo.
Ito lang, hindi niya pinaward sa akin yung picture na pinakita. PRRD yan, di ba? Ako yan, no? Ito, it's not really important. Kasi pinakita niya sa akin yon para matuwa ako sa kanya. Ay, mom, pinapanood ka ni PRRD para kumampi ako sa kanya. It's your choice, darling. Maniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Na na-witness ko? Nakita ni Gracia, nakita nung kasama ko. Ang private dwelling, private moments ni Pangulo. Ito nga sinadya sa akin eh. Ayoko naman sabihin sa kanya na, okay? Ayoko naman sabihin sa kanya no, na pwede ba isend mo sa akin yan. I don't do that. Ito lang ang sinend niya sa akin. Oh, gusto niyo ng resibo? Ayan, oh, from Alpotera, na totoong may conversation kami. Paano ko man makukuha yan? O, laptop na yan, no? O, PRRD, nagpapafacial yata. Member ba siya? Sabi niya, she's a member of group effort. Kaya yun ang tanongin ninyo sa tagapagtanggol. Paano siya nakapasok doon sa Villamor? Sino ang contact niya? Bakit galit na galit siya sa amin ni Harry Roque? Nung kami ay nagbabangag-bangag, nag-aimi-aimi, wala pong direktiba ang Office of the Vice President at all. Yun ay ginagamit niya. Gumagawa siya ng kwento na sinasangkalan niya ang Office of the Vice President. Yun lang naman ang tanong ko sa inyo, doon nagsimula lahat. Bakit ayaw ni Alpotera ang Joma Season aligned, ang kanyang mga iro, na magsalita, ako, kami, laban sa mga Marcos, laban sa mga bangag, laban kay Aimee? Sino ang nagpupondo sa kanya? Diba? Yun lang naman yun, no? Sino ang pumupondo? Gusto mag-aral sa Hague, pero hindi na natuloy kasi gusto niya magnanatili doon. Kaya niyang iwanan ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak na minor de edad para mag-spy siya doon? Walang matinong babae at nanay na, oo, totoo, lahat tayo nagsusuporta. Kahit naman kami pumunta, 18 days nga ako doon eh. Walang matinong nanay na may minor de edad ka, kung matino kang nanay, ang maayos ang pamilya mo, na doon ka titira dahil aabangan mo, gusto mong pumasok sa ICC. Kung ikaw ay tunay na supporter na nagmamahal, may life ka eh. May life ka. Hindi mo ilalagay yung sarili mo doon. Si Harry Roque, kaya naman nando doon, dahil asylum seeker siya. Yun lang. Yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Unforgivable talaga yun. Unforgivable talaga Pinoy. Hayop talaga yan. Nagpapanggap, nagpa-award-award pa. Alam mo, ang mga Duterte, kahit naman siguro sinong mga politiko, nagpa-award-award. Pag gumagapang yan, para ipakita sa inyo, ito inawardan ako ng pasindungog, mga ganon-ganon, di ba? Ganyan-ganyan. Pero ang totoo, wala po yung bearing sa mga Duterte. Kay Pangulong Duterte lang, yes, kasi during that time, di ba? Yaya nga siya eh. Protocol Eclabush. Baka naman sinidus niya ang Pangulong Duterte. Hindi natin alam. We don't know, wala tayo dito. But one thing for sure, ang sinasabi ko sa inyo, inilalako ni Alpotera ang private moment, private parts, o kung ano-ano ni Pangulong Duterte. Tama ba yun? Yun lang naman ang tanong ko sa inyo. Tama ba na babuyin niya ang former president? Gaga ka. Magbabayad ka. Sa lahat ng kababuyan mo sa former president, nakakulong na nga. Nakakulong na ang Pangulong Duterte. Ginaganon niya pa. Malacanang protocol officer. May kakilala ako Malacanang protocol officer, matalino, magaling. Kasi ang Malacanang protocol officer, yan yung umaharap, di ba? Sa yan ang nag-decide, nag-decide yung na humaharap sa ating mga bisita, nag-organize kapag may mga events, may utak yan. Ito walang utak. Walang utak to palangga. Dragon versus mangga. Mag-ingat kayo, ha? Nailabas ko na naman halos yung mga gusto kong ilabas unless may maalala pa ako. Okay? Kailangan nyo lang malaman kung talagang gusto nyo protektahan ng Pangulong Duterte, maging matalino kayo sa pagpapaniwala sa grupo ni Alpotera.
Ang pinapalabas kasi nila, ang issue ko daw is access, ganyan-ganyan. No. Access. Diyos ko po, access, bago pa kayo dumating, di ba? Ang dami ng access na binigay sa akin, even before, not Pangulong Duterte, o kung sino pa man, kung gusto ko lang. The issue is not about access. Ang issue dito ay ang pambababoy kay Pangulong Duterte. Sino ang nagpupundo kay Alpotera? Bakit nilalako niya ang mga private moments ni Pangulong Duterte? Pinakita niya sa mga kung sino-sino, mga tao, mga politiko para masabi na sila ay ganito. Kasi syempre nga naman, ang mga alam niyo, may mga pumupunta mga politiko sa daig. Hindi natin alam, inaabutan siya ng paldo. Mayayaman. Okay, nung huli lang, may pumunta doon na mga politiko, nanglilibre doon sa mga iro, mga ganyan. May mga ganon eh. So, hindi malayo na sasabihin niya, sir, ito yung ni PRRD, ganito kami, ganyan. Ito naman si politiko, I don't know kung ano nasa isip nila. They're maybe hoping for 2028, i-kampanya sila ni PRRD, o ito, abutan kita. Kasi pinapakita niya yung mga private moments ni Pangulong Duterte. Yan, kung gusto niyo mag-follow sa mga Team Alpotera na okay lang sa kanila na yung kinakampihan nila na si Alpotera ay inilalako ang pagkatao ni Pangulong Duterte, inubaran mo na si Pangulong Duterte, Alpotera. Hindi ka na nahiya, kasumpa-sumpa ang pagkadyuta mo. Bakit mo kailangan picturean ang private parts ng Pangulong Duterte at ilako sa mga kaibigan mo? That's my question. Ngayon, kung gusto niyo pa rin, okay, kung gusto niyong supportan si Alpotera, di okay lang, wala tayong magagawa dyan. Buhay niyo yan. Pero kung totoong mahal niyo ang Pangulong Duterte na sinasabi ninyo na yan na nga ang nangyayari sa kanya ngayon, binaboy na ng mga Marcos Jr. at gusto niyong patuloy siyang binababoy, di go. Yan po ang totoong kwento. Hindi totoo kasi kung mahal mo yung tao, poprotektahan mo. Yan kasi ang sinasabi ng mga ginagago niya mga tao dyan sa Pilipinas eh. Mahal siya ng mga Duterte, hindi niya ipapahamak ang mga Duterte. In the first place, bakit mo pipicturan? Ginawa niyo ba yan sa mga girlfriend niyo, boyfriend niyo? Ang gumagawa lang yan, lunatic, may saltik. Siraulo ang gagawa niya. Nasa tama ba siyang kaisipan? Bakit pipicturan niya yung mga private dwelling? Bibidyohan niya, tapos ilalako niya sa mga politiko o sa mga kaibigan niya? Yan! Binuhos ko na sa inyo. Ano pa gusto niyo? Mas may malala pa ba doon? Oh. Ano daw? Rehas dapat. Dapat nga rehas sa patutunguhan niya. Yung mga nurses, alam ko may iba pang mga nurses si PRRD, tunay na nurses. Kayo dyan, mga day, alam niyo siguro yung ginagawa. I don't know, magkakasama kayo dyan. Hindi niyo pinotektahan ng Pangulong Duterte. Kawawa naman. Grabe, alam mo, nakakalungkot lang. Kasi, imagine nyo, ito na ngayon nangyari sa kanya, may mga tao pa pala talagang baboy sa pinakababoy. Magsama kayo ni Lisa Canas. Magsama kayo ni Bangag. Pareho kayong mga evil, pareho kayong mga demonyo. Now you know. Now you know? Kahit ipatawag ako sa korte, gusto nyo, i-demo pa namin. I-demo ko pa. Ando doon. May witness ako, may witness siya. Andun yung friend ko. 1, 2, 3, 4 kami. 4 kami doon. Nung pinapakita niya. At nagkakwento siya against kay Miss Sanelet. I just don't wanna tell that kadyotahan niyang mga kasinungalingan na hindi naman kailangan sabihin. Yan po ang totoo, madlang people, sa mga taga Davao, sa mga nagmamahal kay Duterte, kay Pangulong Duterte, sa pamilya ni Pangulong Duterte, kaya kong tayuan yan. Tama ba na ang former president ay babuyin ng isang Alpotera? Kung yan ang gusto nyo, be it.
Basta ako, inilabas ko ang nakita ng dalawang mata ko, ang narinig ng tenga ko at may witness ako. It's your choice. Now, nasabi ni Maria Bacurio, now I get it. Grabe. Yeah. Yun ang pinanggagalingan ng galit ko. Pinag-isipan ko kasi yun mga palangga, na tama bang sabihin ko? Pero kailangan sabihin natin yung totoo. Dahil hindi ako gagawa ng kwento para lang panoorin niyo ko. You know what? If I want views, wala naman kayo magagawa Tumambling ako dito, mag-emote-emote ako dito. Kung gusto ko ng views, araw-araw nagbablog ako. Nakita niyo yung vlog natin once a day. Minsan may 2-3 araw, depende, di ba? May buhay ako. Di ba? Ang buhay ko hindi pagbablog. So kung gusto ko ng views, katulad nila, nagbablog sana ako 5 oras, 4 na oras, pero may in-interview tayo, the maximum is 2 hours. Pero kapag meron tayong kongreso ng bayan, yung may mga tinututukan tayo, di ba? Hindi ako natutulog doon. Alos 12 oras tayo. Pero yung regular life, if I want views, darling, sa ayaw at sa gusto nyo, murahin nyo ako, o purihin nyo ako, magkaka-views ako, yun yung totoo. But dito sa channel na ito, kailangan malaman ninyo kung ano ang katotohanan na si Alpotera ay isang tiyutang ginina. Pinagkikitaan ang Pangulong Duterte. Siya ang access ng team niya para guyuin or not guyuin hindi naman natin maguguyo si Pangulong Duterte. I-take advantage ang Pangulong Duterte para pagkakitaan nila sa kanilang libro. First-hand information, tumigil na nga kayo dyan sa salamat PRRD ninyo. Utang ina, wala namang basbas yan. Sasabihin nyo, dinonate sa ganitong ganito ganyan. Wala pong basbas ni PRRD yan. Although, hindi yan biography ni PRRD. Yan ay mga salamat eklabush. Ang sabi nga dyan tumigil kayo sa kaputahan ninyo lahat. Kayong team nyo. Ginagamit nyo si Alpotera para makapag-photo op kayo dati sa kadyutahan na yan. Dahil mismo ang PRRD walang basbas sa inyo. Yes, pumirma si Bongo, pumirma si PRRD, I think si Baste, pero nice lang sila sa inyo. Gusto nyo ng gera? Kayo, ng team nyo. Kaya nyo pinagtatanggol ang Alpotera at sinasabi nyong single ang Pangulong Duterte, wala kayong pakialam na masaktan nyo ang kanyang common law wife, masaktan nyo ang kanyang anak dahil sarado ang utak nyo kay Alpotera dahil yun ang nagbibigay sa inyo ng access ng perks kay Pangulong Duterte para sa pirma-pirmang libro na pinagkakitaan nyo. Utang ina nyo lahat kayo. Diba? Tumigil ka na, Crisette. Panangalanan na kita. Dahil tumawag ka kay Harry Roque. Tumigil ka na, Trixie. Dahil pinagkiusap kayo kay Harry Roque na kausapin ko si Alpotera. Do you think di ako takot pangalanan kayo? Mga puking ina ninyo? Sige nga, para saan kayo? Tumawag ka! May recording ako dyan. Tangay na nyo? Ano ngayon? Sige nga, Trixie! Ayaw niyong umamin. Dahil sa Alpotera na yan. Crisette. Ang sabi pa nga dyan, buti pa sila. Sabi pa, ayon sa ating informante dyan, di ba? Buti pa kayo kumikita. Ano ba? Para ba kayo kay PRRD? Ayan ngayon, si Alpotera, pinakita ang private party Pangulong Duterte. Ayan, tama ba yan? Sige nga. Akala niyo naman takot ko i-name drop yung mga yan. Tangay na, duwag naman kayo. Iyak kayo dun sa tuwad committee. Diyos ko po. Magkakasama tayo sa laban, awang-awa ako. Diba, nagbayad pa nga, Cathy, na-drop na kita. Todo na natin to. Cathy Binag, ini-name drop na kita. Para malaman ng taong bayan. Di ba tinulungan kayo ni Cathy? 200, I'm not sure, baka magkamali ako ng figure. Dahil gusto nyong labanan natin yung mga tanginang mga abante na yan, dyan sa WAD committee na yan. Nagbigay ng pera si Cathy sa inyo para mag-file kayo ng case. Dahil
Isa tayo, may group chat po kami dyan eh. Nalabanan natin yung mga hinayupak dyan sa WAD committee na yan. Anong ginawa nila? Nakipag-friendship? Mga ulul? Binigyan na kayo ng nagbayad na si Cathy para sa, what's that? Retainers fee sa lawyer. Eh di ba umatras kayong mga duwag? Bakit kayo umatras? Kung matatapang kayo. Kung gusto niyong labanan natin ang mga bangag. Nagbayad na yung tao, pera niya. Magkakausap tayo, nasa group chat ako, sabi ko, kailangan labanan natin ang mga demonyong WAD committee na yan. Tapos, binigyan na kayo ng, nagbayad na ng retainers, ng lawyer's fee? Umatras kayo? Bakit kayo umatras? Kung talaga gusto niyong labanan ang mga bangag, kung gusto niyong labanan ang mga matos, Crescent, sumagot ka. Trixie, sumagot kayong dalawa. Huwag niyong i-deny na kinausap niyo si Harry Roque. Naampatin ako. Anong sabi ko? Narinig mo naman yung boses ko, Trixie, di ba? Ako, nag-okay na tayo. Huwag niyong ibahin ng kwento. Dahil hindi kayo mananalo. Ano sabi ni Harry Roque sa inyo? Sabihin kay Alpot, kausapin si Maharlika, at ayusin even before the kaguluhan. Oh, gusto mo, di ba? Gusto nyo kasama kayo sa meeting? Bakit kayo kasama sa meeting? Wala naman kayo sa issue, wala naman kayo, hindi kayo naka-witness. Duwag pala kayo eh. Puro kayo pahaging. Tangay na pangalanan nyo ko. Puro kayo pahaging kadyutahan. Nagmamakaawa kayo sa akin. Through Harry Roque. Naampatin yung bunganga ko sa social media. At si Alpot, pinoprotektahan nyo. Dahil si Alpot Tera ang nagbibigay sa inyo ng access noon kay Pangulong Duterte. At si Alpot Tera ay traidor. Pinicturan ang lahat ng kaletsihan. Di ba? Pinicturan yung kaletsihan niya, binaboy niya Pangulong Duterte. Tanungin kita, di ba? Nagtataltalinuhan kayo. Para kayo kay Pangulong Duterte, salamat, PRRD, biga-biga, Alpot pakutot. Tama ba? Na yung pinoprotektahan yung Alpotera ay pinicturan ang mga private moments ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba yan? Pinakita ba niya lang sa'yo? Hindi ko alam kung pinakita sa inyo. Sumagot kayo ha? Tapos ngayon kakalabanin niyo yung si Hanilet. At i-justify ninyo kung may mga utak kayo na kiniklaim nyo, abogado, matalino kayo kaputahan, bakit yung i-justify na single si Pangulong Duterte? Yan ang katotohanan yan. Ayaw nilang kasuhan. Ang isa lang, may nagkaso lang dyan na isa kay sa tuwad kung sino ba yon, si Barbers. Pero iba mga duwag kayo. Kaya nga sabi ko nga kay Cathy, sis, I'm sorry, I have to name that. Alam mo naman, ikaw, matapang ka din. Ano sabi ko, bakit hindi pa kinakasuhan yan? Labanan na natin yan. Eh, takot sila, playing safe. Beso-beso kay Abante. You decide. Ako naman pag beso-beso. Yung nakita ko si Amy, hindi ko siya bineso-beso. Hindi ako double, anong tawag dyan? Doble cara. Nagalit ka dun sa tao. Oh. Ayun lang naman. Oh, bookingan. Diyos ko po, sa tingin niyo ba natatakot ako anuhin kayo lahat? You talk about what? Tayo magkahiwa-hiwalay. Ang mga isa lang kayo. Isa ka lang, Crescent, isa ka lang, Trixie. Ang mga tao matatalino, yung mga nagpapalo sa inyo, hindi nyo yan kayang putuin. Kaya hindi po ito pagwawatak-watak. Ito ay pangmatalinuhang may puso na suporta kay Pangulong Duterte. Ayan, pinagtatanggol nila ang babaeng Alpotera na nagpapakalat ng mga private moments ni Pangulong Duterte. Kung gusto nyo pa rin silang suportahan, di go. Imagine mo, kinakalaban. Nagbuklod-buklod na nga ang mga pamilya Duterte. Tapos, meron silang narrative na, actually, hindi ko sila binabasa, mga sinisend-send lang sa akin ng aking mga palangga. Edwin Amora, thank you. Ayan, for fighting. Magaling yan. Ano sabi? Double-edged sword ball jackan, sabi ni Dia. Ay, June, the June Digamo show. Ayan, June, ha? Aga-aga dito sa Amerika. No,
katotohanan lang tayo dito. Hindi pa ako natatakot sa mga yan. Ba't ako matatakot sa mga yan? If you're really fighting for Duterte and for the Filipino people, kasi kaya naman ako lumalaban at ako nagpapakalat sila. May mga pinapakalat sila dahil tinawag ko daw si Pangulo Duterte, Mang Kanor, may mga ganyan. Kaputahan yan, hindi, never ko ginawa yan. Magaling sila mag-twist. Nagsinungaling yung mga ano na yan. Kasi gusto nila akong sirain sa mga mata ninyo. Nasa inyo naman yan, di ba? Kung ayaw nyo, sa tingin nyo dito, ay nagsisinungaling tayo, you have freedom to go. Basta, hindi ko po itataya ang alindog ko, ayan na naman tayo, para gumawa ng kwento, para magkahiwalay tayo. Ang pinagsimula nito, si Mangga sa dahig, Marcos pa rin ang kasinungalingan, ang kadyoktahan na nagpagulo sa mundo ninyo, sa mundo natin. Ako, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, fabricated crimes, fabricated cases, ano pa ba? Dadagdagan ko pa ba ang buhay ko, ang mga kaletsihan? Kung magsisinungaling tayo dito, yan, sumagot kayo. Diba? Hindi ba kayo nagpaalam sa Salamat PRR? Yan ang minimisanelet. Yan po ang libro na hindi namin na tinutukoy ni Miss Hanelet. Wala po yan basbas ni PRRD, ang Salamat PRRD. It just so happened na mabait lang si PRRD nung pinapermahan yan sa kanya, binidyohan ni Alpot para sa optics nila. Yan ang katotohanan. Ang Pangulong Duterte hindi magpapahiya ng tao. Ang sabi pa nga dyan, ay buti pa sila nagkita sa buhay ko ba? Yan ang totoo. Huwag niyong linlangin ang tao. Ibubuga ko lahat ng katotohanan. Si Alpot ang nag-video-video niyan para gamitin nyo. Tumigil kayo. Wisit kayo. Double agent, sabi nga ni Palangga. Risa Alendrano. Oh. Hindi ko kasi alam, may sinasabi ba sa akin si Trixie? Kasi okay naman kami ni Trixie. Trixie, we're okay. Tinanggap kita dito sa Amerika, maayos naman tayo. Wala akong galit sa'yo, Trix. Pero ang question ko sa'yo, papatuloy mo ba yan? Ako sinasabi ko na sa'yo. Hindi niyo pwede ipagsinungaling na tumawag kayo kay Harry para ampatin ako. Anong sabi ko sa inyo? Narinig mo boses ko, di ba? Sabi ni Harry, Maharlika, mag-usap daw kayo ni Alpotera. Sabi ko, sige, patawagin mo siya sa akin. May number naman siya sa akin. Ano sabi ni Harry? Pwede ba kasama si Trixie? Sabi ko, hindi, kami lang. Bakit siya kasama? Oh, si Amy Marcos, ang duko na to. Marcos bangag ito. They're playing eh. Ako hindi ako naglalaro. Wala akong pakialam kung isa lang ang matira sa akin. I'm not for followers. Because I did not intend to vlog at all. Alam nyo yan. Alam nyo ang kwento ko. Hindi ako nabuhay sa social media para magpa-cute sa inyo o para mag-gain ng followers. Dahil kung sa followers na pag-uusapan, I have more million followers even before pa itong mga hinayupak na ito. Naapektuhan ba ako dyan? Ang kinakat lang ng mga, nare-report ng mga bangag, gawa lang uli ako ng panibagong mga vlog, ng mga bagong page. I'm not for followers, I'm not for viewers at all. Kasi if I want followers and viewers, my God, 24/7 nyo ako makikita dito, parang bahay ni Kuya, which is yan yung pangarap ko dati, even before political vlogging, Nung bago nyo ako nakilala, may friend ako na nagsabi sa akin, kasi nga, kikay ako, lokaret, may mga eksena, mga ganyan, bakit hindi ka even bago pa yung bago pa lang umusbong yung mga Facebook na yan. Oh. Pero kung ano lang, pinangalanan ko na, ayoko ng parinig eh. Patangay na. Si Alpotera, alam nyo na kung sino yan. Hindi ko na kailangang banggitin ang pangalan niyan. Nakakasuklan, hindi ko kaya kasi hindi bagay sa kanya yung pangalan. O, sagot kayo. Ano resibo? Ano resibo hiningi nyo? Double agent? Ang daming resibo today, sabi ni Pinky Portal. Matatalino naman po kayo. Ang iba sa inyo, mga nakikilala ko, may lawyers, doctors, engineers. You guys are smart people. You're smarter than me. Ako, hindi ako nagpapakatalita-talinoan dito. Sa totoo lang, pero hindi ako boba, katulad ni Alpotera. Di ba? Marami kasing mga matatalino, kunwari. Ay, hamon ko sa inyo, Trixie, wala akong galit sa'yo. Even sa'yo, yung isa, wala akong galit sa'yo.
Wala akong galit sa inyo. Ang tanong ko ngayon, kaya nyo ba pakisamahan yung alpoterang yan? Di ba mahal nyo si PRRD? I love PRRD, nyi. Di ba may mga ganyan kayo? Kunyari, tatay nyo si PRRD. Kapatid nyo, may girlfriend o may kakulachichu. Anong tawag dyan? Kulachungchung. Anong tawag dyan? Okay lang ba sa inyo na picturean niya? Tapos ipakita sa mga amiga, sa mga politiko? Yun ang sagutin nyo. Kung okay sa inyo yan, edi you stick with Alpotera. Diba? Mag-stick kayo sa kanya. Wala naman nang pumipigil sa inyo eh. Sabi ko sa inyo eh, mga gago kayo eh. Huwag niyong subukan. Sabi ka ni Pangulong Duterte, masisira ang buhay niyo. May nalala lang ako doon sa nagsasabing, huwag niyong subukan. Dahil yun ang naging bukang bibig namin sa Hague. Okay? Nung kami nag-uusap-usap, di ba? Oo. Ano daw? Ako po dito, mga kababayan, ano daw sabi? Yumi Santiago, bobo daw tayo mga DDS. Sino nagsabi niya? Hindi ko alam. Actually, hindi ko naman talaga sila pinapanood. I don't have time to watch them. Okay? So, yun ang totoong buhay. Alam niyo, wala na nga ako. Sobrang busy din. Alam naman tayo busy. So, alam mo, ang dami mga videos na ang dami kong videos, no? Mga travel ko na hindi ko ma-post that I don't have time. Nung dumating ako dito sa Amerika, I have to settle yung mga bills and everything. Siyempre, kaskas dito, kaskas doon tayo sa Europa. I have to do the, mga buhay-buhay ko dito. Kung paano ko, suportahan yung daily living natin dito. So, wag niyo akong wag niyo akong pinaparinggan. Dahil hindi ako sanay sa parinig-rinig. Napangalanan kayo, sumagot kayo ngayon. Di ba? Gusto ko lang linawin. Kahit yan, pinapakita nila. Imagine nyo, nabanggit ni Miss Hanelet yung libro. Nakita nyo kung paano sila dumipensa. Kinalkal nila, yung video ni Bongo, si Baste. Di ba kinalkal nila? Para ipakita yun sa inyo na nagsisinungaling si Hanelet or kami. Ganun kagago to mga to. Salamat PRRD yung libro na yan. Okay, fine. Hindi naman, tinanong ko kasi yan kay Harry Roque. Okay, dahil abogado yan. Eto totoong kwento. Sabi ko, tama ba yan na nag-release sila ng libro na hindi man lang sila nagbigay nagpaalam kay PRRD? Legally, hindi naman daw yan, wala naman silang nilabag na batas. Yun ang sabi ni Spokes. Kaso lang, sabi ni Spokes dyan, mas maganda sana kung nagpaalam sila. Kasi binanggit yung pangalang PRRD at napaka-supporter sila. Yan ang katotohanan. Huwag tayo magsinungalingan dito, ha? Kung gagawa kayo ng libro, pangalan nyo. Huwag PRRD. Kasi kung gagawa ako ng libro, pangalan ko, Maharlika Maalindog. Hindi ko dadamay ang PRRD. Yun lang. Bakit ba binibili yan ng tao? Actually, doon may naghahanap sa akin na ma'am, sabi sa akin, may dala po ba kayong libro ni PRRD? May mga, hindi lang yung salamat, may gumagamit talaga. May troll account na ginawa, hindi ko alam kung sino gumawa sa troll account ni Kitty Duterte. May nagbibenta din ng libro yun, may PRRD din. Pinagkikitaan niyo si PRRD. Manahimik na kayo sa anyong mga kadyutan. Pinagkitaan niyo na si PRRD, ginago niyo na, in-expose pa ng team ng Alpotera ang private parts ni PRRD. Yan ang sagutin niyong mga ulul kayo. Kung kayo ay matalino at mapagmahal. Yun lang muna mga palangga. I can dak dito, pero tayo po ay sa katotohanan lamang dito.